kababayan, kung interesado ka talaga, lalo ka na kung bago ka pala nag-a-apply sa Canada, talagang napakahirap sa una yan eh. Mahirap dahil nga po ang Canada, medyo mataas ang standard sa pagtanggap ng aplikante. Pero hindi po ganun. Hindi po ganun. Yun lang po yung parang dating. Kaya kung interesado ka, malaman kung paano ba ang talagang pag-apply sa Canada at ano ba ang mga trabaho na nararapat sa'yo, yung mga nag-aantay sa'yo, at ano yung mga in-demand ngayon sa mga oras na ito, araw na ito, ay huwag kang aalis. Tapusin mo yung video na to at click mo yung subscribe button natin at saka yung notification bell para na sa ganun updated kapag may mga bago tayong upload na video. Ayan mga kababayan natin. Yung mga bago lang po sinasabi ko, yung mga subscriber natin, mga dati na, alam ko yung nakakasunod na sila dahil nga marami na nga nakarating dito dahil dito po sa ating mga vlog. Ano? So congrats po sa mga nakarating natin, sa mga nag-a-apply pa lang at mga parating pa lang. Ano lang guys, tsaga-tsaga lang po ang puhunan natin at konting dasal lang yan. At ipagkakaloob din po sa atin lahat yung mga bagay na yan dahil alam naman ang itaas na yan meron tayong pangarap, hindi lang para sa sarili natin kundi para sa mga pamilya natin, sa mga anak natin. Sila po ang dahilan kung bakit tayo nandito, nandiyan ka nanonood. Sila po ang dahilan ng mga pangarap mo na ito. Para sa kanila po yan. Hindi po ba? Hindi para sa atin, mga kagaya natin. Ano? Tayo po instrumento lang. At syempre, kung tayo makakarating dito, sila ay kaakibat natin. Para sa ganon, malasap nila yung magandang pamumuhay dito sa Canada. Okay? So ano ba ang mga trabaho, mga naghihintay sa atin? Kagaya po ngayon sa mga oras na ito, napakarami pong opening. Pagdating, ito po pa, lilinawin ko lang ha. Ito po mga opening sa ngayon. Ito po ay para sa... sorry. Sira ang camera natin. Ayan. Ito po ay para sa next year na yan. Yung mga a-apply nyo ngayon para sa mga susunod na ito. At meron po din ang mga trabaho na pooling. Pinupuling lang po nila, parang iniipon po nila yung mga aplikante para naka-ready na. Ano guys? So dito po sa pagpupuling na ito, nandito na yung pagpipili. Kaya makinig kang mabuti guys at bibigyan ko kayo ng mga tips and advice kung paano ang magandang diskarte rito pagdating dito sa pag-a-apply dito sa ating mga agency. At ganoon na rin kung kayo ay makakarating sa final interview. Okay? Ngayon, dahil ang mga trabaho ngayon, mga nag-iintay sa mga oras na ito, hindi naman po pwede yung ngayon ka nag-apply, makakalis ka agad tayo. Hindi po ganun, ano? Yung pong a-applyan natin ngayon ay kailangan yan ay mga susunod na taon pa, sa mga susunod na taon. Kaya nga po sabi ko, ay kailangan po natin magkaroon po tayo, mag-set po tayo ng ng goal natin, ano? Kung ano pa yung plano natin. Huwag po tayong ura-urada kung baga ano ba ito? Dito na ba ito na a-applyan ko? Huwag po, ano? Kailangan po natin mag-focus po tayo, gumawa po tayo ng plano. Planuhin po natin ang pag-apply sa Canada. Kasi po ang pag-apply sa Canada ay hindi po basta-basta ganun. Kailangan po ay may sinusunod tayong pattern. Ika nga, di ba? Para na sa ganun makuha niyo yung tamang landas. Paano ba dadilo yung mga sistema na yan? Ano ba ang kailangan? Kagaya po ng halimbawa ngayon, itong mga trabaho sinasabi ko, kagaya ng mga CNC machinist, conventional boring machinist, welder, motorcycle mechanic, truck painter, residential and commercial installer and services. Marami po, ano? At saka yung mga carpenter natin, mga cleaners natin, so mga civil engineering technician natin, marami, no? Name it, nandiyan yung mga sinabi natin na mga trabaho. Pero ito isang lang po, ano? Bibigyan ko lang kayo ng halimbawa. Kagaya po ng halimbawa, tayo po ay cleaner or hindi man tayo cleaner. Kung halimbawa man po kahit sabihin natin may natapos tayo, pero ang gusto natin pumunta tayo ng Canada. So, ganito ang gagawin natin. Ano po ba ang criteria o ano requirements ng isang cleaner? Aralin niyo po yan kung ano po ba ang kanilang kailangan na requirements para sa isang cleaner. Of course, kailangan po ng work experience dito. Bago ka po sumubok o mag-apply sa isang klase ng trabaho na binabalak mo, kailangan po magpondo ng work experience, kailangan mo po kumuha ng mga training certificate. Bakit po? Kasi po, ang Canada ay bumabase sa ating mga training certificate.
Diyan po sila tumitingin palagi. Lagi po ang mga Canadian employer, Canadian government, ay lagi po tumitingin sa papel. Yan po ang basihan nila sa papel. Okay? Kailangan nyo pong sundin nyo rin mga requirements na yan. Kung halimbawa, cleaners ang kailangan natin, kahit sabihin natin college graduate tayo, pero ito yung cleaner na talagang niisip natin na siguro mas madali ako matanggap dito. Trabaho ito. Then, kung lalo na kung bata ka pa, mag-ano ka na guys, magpondo ka na dyan. Pasukin mo na yung cleaning job. Di ba? Marami naman po yan eh. Pwede kang maging, ika nga, magsimula ka mag-start sa kung ano ba, may mga private na mga cleaners eh, may mga ganyan eh, or mag-apply ka sa mga malalaking o sa ibang bansa. So, mag-start po tayo sa ganyan. Pero syempre, in order na makapunta po tayo sa ibang bansa, kailangan po natin magkaroon ng experience muna dito sa cleaning sa Pilipinas. Para po matanggap tayo dito sa, halimbawa, sabihin natin na Saudi Arabia or sa mga kapitbahay natin dyan, ano? Sa Japan, sa China, sa Indonesia, sa mas malapit. At least dagdag sa working experience to. Ngayon, ito, ganun din po ang sistema nito. Pag ikot mo at taga-apply ka na ng Canada, ganun din po ang kailangan nila. Kailangan po nila ng working experience mo. Mas maganda kung nakakapangibang bansa ka na. Mas maganda yan, mas matibay yan. Ngayon, kagaya po ng halimbawa, itong cleaners, ano, tingnan natin kung ano ba ang kailangan nilang, tingnan natin kung ano ba ang requirements na isang kagaya nitong hinahalimbawa natin na cleaners. So, ang nakalagay po dito, at least high school graduate or ALS certified, ano, at least 3 years current experience from desired position. So, ano po ba ang kailangan nating alamin? Kailangan po nating alamin, kagaya nitong description dito, job description na nandito sa cleaners, nandito sa iPumps, ano, ito yung nakapost nila, binabasa ko lang po ito. Sa mga task description nyo, kailangan nyo mag-cleaning ng machinery, heavy equipment, yan ano, clean na linis natin ang exterior, at saka yung mga heavy industrial machinery, heavy equipment. Okay, hindi na, kikwento ko na lang sa inyo, ito guys, kagaya ng mga cleaners na nandito sa atin sa Canada na, yung mga nagtatrabaho na dito, ano, kagaya nitong sa mga panggabi, meron silang cleaners, kagaya din sa mga food industries. Pagkatapos po ng production, papasok na itong mga cleaners. End of the shift na yan eh, tapos na yung mga production eh. So, siyempre, maiiwan nila lahat yung mga machinery na madumi, marumi yung floor, lahat yan. Para sa next day, lilinisin nyo na yan. So, hindi naman ganun kaselan, ano, ika nga kasi at bilang cleaner, so susundin mo na lang kung anong gusto nilang may paggawa sa'yo. Kagaya na ito ang gamitin mong chemical, ito ang gamitin mo para dyan. So wala na pong ganun kasi kahirap, ika nga na parang kung iisipin natin, baka dumaan pa ako sa ganitong mga testing or mga ganun. Wala pong ganun. Kasi lahat naman po ng mga produkto, ng mga chemical na panlinis nila, eh sila muna ang ika nga sinasala muna nila ng gusto yan bago pa man nila ibigay sa mga taong magtatrabaho. Kaya wala po kayong problemahin. So yan o, yun yung sinasabi ko na isang halimbawa na kailangan mong ika nga i-set yung goal mo ano para sa pagpunta sa Canada kung ano yung gusto mong applyan. Ngayon, dahil nakapag-set ka na ng goal, how to apply. So ito pong pag-a-apply, napakarami rin pong paraan. Unang-una, pwede ka pong pumasok dito sa kagaya ng iPumps. Pwede ka pumasok dyan at mag-register sa kanila. Mag-register, mag-sign up. Hindi lang po yan. Napakarami pong mga legit pa na agency. At matatagpuan nyo yan lahat sa mga description box ko. Nasa mga lumang videos ko, nandiyan po lahat kung paano pag-a-apply, paano yung iba nakarating dito. Panoorin nyo na rin. Paano yung iba para makilala. Para makilala nyo sila. At nandun na rin po ang mga paliwanag kung paano ang tamang proseso at pag-a-apply pagpunta sa Canada or tamang pag-a-apply. Kailangan po natin ng tamang magsiset po tayo ng goal natin kagaya ng pinaliwanag ko. Okay? Okay guys, so yun yung mga trabaho na binanggit ko. Napakarami pa po na sa mga website nila. Puntahan nyo na lang po sa mga website nila. At mag-iingat po tayo sa mga scammers. Ano? Marami na po na scammers. Ako po na-scam din ako. Kaya kung mapapansin nyo, yung page po ni Daddy Lou Vlogs na wala dahil na-scam po tayo. Okay? Na-scam po tayo. No?
yung pong gumagamit ng WhatsApp ni Daddy Lou Vlogs dati na, ngayon ko lang po napagtanto na talagang pati pala yung page ko, nahack niya na rin. Nahack niya rin po at ngayon nasa kasalukuyan, nasa pag-aayos ako, inaayos ko pa po yung page ko. At pinalitan ko nga ng Buhay Canada sa ngayon yung pangalan kasi napasok niya yung admin ko eh. Pero yun, tinatrabaho ko pa po kung paano magiging sistema natin. Kaya po ako medyo naglaylo ngayon ng konti dahil dito sa mga pangyayari nito. Kaya mag-iingat kayo sa mga scammers guys. Yung mga scammers na naglipa na nag-iintay lang ng nadadaklutin kayo. Kaya mag-iingat po tayo. At saka congratulations na rin po sa mga kababayan natin na malapit na makarating. Congrats sa inyo lahat. Yung mga nandito na at yung mga nagtuturis, student, panoorin nyo yung mga last video ko bago kayo mag-decision. Okay guys? Okay, okay, hanggang dito na lang ulit. Sa susunod na video na lang ulit po tayo. Tara guys, at samahan nyo ako ngayong weekend. Meron pa tayong mga kasunod na video. And we love you all. God bless. I love you all. Daddy Lou signing out.